Alright, Dean CJ Formaran here, and in this video, ang pag-uusapan natin, ano ba ang pinagkaiba pag sinabi nating debt financing and equity financing? Yan, nakikita nyo sa whiteboard, no? So, medyo maraming nalilito kasi paano ba ito maipaliwanag sa madaling paraan? So, pag-usapan natin dito. Okay, first things first. Ang isa, meron tatlong activities, okay, ang isang business. Okay, we have the operating activity, we have the investing activity, at saka we have the financing activity. Basically, pag sinabi nating operating activity, ito yung mga day-to-day na ginagawa sa business. Like for example, nagkakaroon ng sales, nagbabayad ng iba't ibang expenses, yung mga the usual na ginagawa. Okay? Basically, it deals with the current assets and current liabilities of the business. Ngayon, dalawang bagay yung pag-uusapan natin ditong importante. Yung investing activity at saka yung financing. Although the topic is financing. Okay? Para mas maipaliwanag natin ng maayos. Ngayon, syempre nagsimula tayo sa basic accounting. Simulan natin dun sa basic accounting equation. So, ano nga ba yung basic accounting equation natin? Okay? So, we have of course, we have the assets equals liability plus equity. Yan. And alam natin na si assets, divided yan sa current at saka non-current assets. Okay? And then we have the current liabilities, and then non-current liabilities. Okay, ngayon, hindi natin ito pag-uusapan, no? So, si current asset at saka si current liability. Ang pag-uusapan natin, itong non-current asset or fixed asset at saka itong non-current liability. And of course, the equity. Ngayon, nabanggit natin kanina, isa sa mga activities, okay, ng business is investing activity. So, anong ibig sabihin nun? Okay, yung investing activity, tumutuko yun dito. Okay? Particularly dito sa non-current asset. Kaya nga investing, ibig sabihin, saan niya, kung meron siyang capital, saan niya dadalhin yung pera? Saan niya i-invest? Okay? Ibibili ba niya yan ng additional property, plant, and equipment? Paano ba? Okay? I-invest ba niya sa long-term investment? So basically, ito yung pinag-uusapan natin. Kaya nga siya tinawag na investing activity. Nag-i-invest doon, kasi ina-expect niya na merong return. Either yung return ay direct or indirect. So for example, di ba? Pag nag-invest ka, for example, long-term investment sa mga equity o kaya sa bonds, di ba? So basically, meron sa yung return. Either interest income yan, kung bonds yan, di ba? Or meron kang matatanggap na dividend kung investment in equity yan. Okay? So basically, pag sinabi natin, kaya nga investing activity, nag-expect ka na merong return. Okay. Ngayon, saan papasok si financing? Before ka makabili, okay, ng mga properties or any form of investment, specifically non-current asset, kakailanganin mo ng capital. Okay? And ang tanong, saan nanggagaling yung capitalization? Or saan manggagaling yung capitalization? Saan manggagaling yung pang-invest? Diba? Magkakaroon ka ng investing activity, saan manggagaling yun? Tawag doon, financing. Okay? Kaya nga meron tinatawag na financing activity. Saan manggagaling ang pambili ng assets na yan, specifically nitong non-current assets. Ngayon, okay, example tayo, no? Halimbawa, si Corporation A. Yan, okay, basically meron niyang ale. Okay? So si Corporation A, meron siyang ale. Ngayon, nagpa-plan si Corporation A na mag-expand. Okay? So, kung nagpa-plan siyang mag-expand, basically, dadami to. Diba? Si assets. Specifically, dito, non-current assets. Ngayon, ang tanong, kailangan kasi ni Corporation A na pagkukuhaan ng puhunan o ng finance. Okay? Kaya dito papasok yung usaping financing. Ngayon, saan niya pwedeng kuhain? Dalawang bagay ang pwedeng pagkuhaan. Pwedeng, of course, itong non-current liability, kasi ito yung pag-uusapan natin, no? Tatapatan natin yung long-term investment ng long-term din. So, pag-usapan natin si non-current liability at saka si equity. Okay? Ngayon, halimbawa si Corporation A, okay, yeah. Dalawa yung pwede niyang hanapin Number one, okay, pwede siya mag-issue ng tinatawag nating bonds. Okay? Ngayon, bonds, basically, utang yan, okay, and normally, long-term yan. So, merong mga klase ng investor na mababa yung risk appetite nila. Ano po ang ibig sabihin ng risk appetite? Mga investor na natatakot na
sumugal or tumugon sa mataas na risk or mag-accept ng mataas na risk. So gusto nila dun sa medyo safe lang. Ngayon, itong mga investor na to, okay, kung medyo safe yung gusto nilang klase ng investment, basically, ito yung pag-i-investan nila. Assuming ito si investor, di ba? Ito yung pag-i-investan nila. Okay? So meaning, dito manggagaling sa mga to, pwede yan ay individual, pwede yung corporation, di ba? Dito manggagaling yung pera. Okay? Na pwede mong ipang-finance sa pambili ng assets. Ang tawag dito sa mga to, bond holder. So holder sila ng bonds. So meaning, okay, i-issuehan mo sila ng bonds. Yan. Okay? In return, okay, di ba? Bibigyan ka nila ng pera. Papautangin ka nila. So that's what you call the principal. Di ba? Yan, principal. Siyempre, yan. Okay. Ngayon, hindi naman ito basta-basta magpapautang kay Corporation A, di ba? Kung wala namang magiging return. So, aside sa principal, syempre mag-e-expect yan ng return. Si bondholder na yan. Anong i-expect niyang return? Definitely, interest. Yan. So, on the part of the investor, by the way, hindi ikaw si investor dito, ha? Sinasabi lang natin, ito, on the part of the investor, itong si bondholder, ang i-expect niya, mabayaran yung inutang mo sa kanya, ni Corporation A, ikaw si Corporation A, with kasamang interest. Siyempre, periodically. Yan. Okay? Kaya nga mababa yung risk appetite nito, kaya nag-resort na lang muna siya dito sa bonds. Kasi ito, at least may fixed rate of interest. Diba? Ibig sabihin, palugi or kumita ang kumpanya, magbabayad talaga si Corporation A kay bondholder ng interest at saka ng principal. Kasi obligation ito. And that's what you call debt financing. Diba? Ibig sabihin, nanggagaling yung pang-finance ay saan? Sa debt. Okay? Sa utang. So, si Corporation A, ang pinanggagalingan ng kanyang finance, pangpuhunan, pambili nitong assets ay alin? Itong bonds. Which is, ang bonds ay isang debt or utang. Long-term utang specifically. Okay? Yan. Okay? So, kaya tinawag na debt financing. Ngayon, may idea ka na kung anong ibig sabihin ng equity financing. Diba? Meron namang mga investor, yan, drawing natin ha, merong mga investor na mataas ang risk appetite nila. So, gusto nilang mag-invest dun sa mga something na may high return. So, definitely, ang isa sa mga example nun ay investment sa equity. Diba? So, yung may investor, mag-i-invest siya sa'yo kay Corporation A. So, ibig sabihin, kung nag-invest siya sa'yo, ito, makakabili sa'yo ng shares. At siya ay tatawagin shareholder. Kaya nga, shareholder, ka-share mo dun sa company. Okay? Ngayon, itong si shareholder, of course, pag-i-invest yan sa'yo, magkakaroon ka na ng pera. Okay? Na pwede mong gamitin sa pambili ng assets, specifically the non-current assets o yung mga properties or yung mga fixed property. Okay? Ang tawag dun, equity financing. Okay? Kasi, nanggaling yung pera saan? Sa mga shareholder. Okay? Ngayon, 'di ba? Itong si bondholder, si bond investor, anong i-expect nga niyang return? Interest. And then of course, yung principal. Yun. Okay? Ngayon, itong si shareholder, syempre dalawang bagay basically na i-expect na. Number one, yan, makatanggap siya ng dividend. Ano ibig sabihin ng dividend? Kahati. Okay? Kahati mo sa income. Kahati ni Corporation A sa income. So, ibig sabihin, pag nag-declare ng income si Corporation A, merong hati itong si shareholder na ito. So, nag-expect siya ng dividendo or dividend. And then, of course, the number two basic kung bakit nag-i-invest sa mga potential shareholders sa mga corporation is because of the capital appreciation. Ano ibig sabihin ng capital appreciation? Pag sinabi natin capital appreciation, tataas yung value ng investments nila, tataas yung value ng stocks. So basically, yan ang ine-expect, okay, ng isang shareholder sa isang corporation. Dividend at saka capital appreciation o pagtaas ng capital. Okay? Ngayon, sir, anong tawag dito? Sa interest at yan, sa dividend na yan. Yan yung tinatawag na cost of capital. Yan. Cost, yung pala yun, yung cost of capital. Kaya nga, cost of capital.
Di ba? Cost of capital nino ni Corporation A. Kasi nga, di ba, pag naghingi siya ng pang-finance, pambili ng assets, okay, pwedeng panggalingan ay bonds o yung tinatawag nating debt or utang, particularly long-term na utang. Ngayon, syempre, pag nangutang, di ba, dapat merong kapalit. Okay? Pag nanguha ng kapital, dapat merong yung cost. At ano yung cost? Interest or interest expense. Okay? Kaya tinawag na cost of capital. Ngayon, kung ang capital mo naman ay kukuhain, of course, sa equity, na ang tawag ay equity financing, syempre, meron ka ding obligasyon dito sa mga shareholder. At ano yung obligasyon na yun? Syempre, makihati sila or magdeklara ka ng dividendo or matanggap nila yung share nila sa dividend. Kaya nga sila nag-i-invest. Yun. So, ito palang dividends yung cost of capital. Yan. So, at least kahit papaano, sa basic accounting equation na ipaliwanag natin, ano bang ibig sabihin ng debt financing at saka ng equity financing. Okay? So, yun ha. Pag debt financing, ibig sabihin, for example, si Corporation A, manggagaling ang kanyang puhunan, pambili ng assets sa utang. Okay? And normally, mga bonds yun. Itong mga bondholder, gusto nila, safe lang. Okay? May darating na interest, umulan umaraw. Okay? Kumikita sila doon kahit maliit. So yun yung pangagalingan. Okay? Pag equity financing naman, basically, naghahanap ka ng mga shareholder. Na, of course, sabi nga natin, sa finance, the higher the risk, the higher the return. So, itong mga to, mataas ang risk appetite nito. No? So, gusto nila kumita na malaki, so exposed din sila sa mataas na risk. Well, anyway, hindi naman yung bondholder or shareholder ang tinitingnan natin. So, kasama lang sa paliwanag. Ang point natin dito is, yun nga, okay? Itong si Corporation A, kapag nangangailangan ng pang-finance or capital, ito yung pwedeng panggalingan. Debt financing and equity financing. So, I hope kahit papaano ginamit natin yung basic accounting equation, malinaw at naintindihan ko anong pinagkaiba ng dalawa. So, till next video ulit at maraming salamat sa pakikinig. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. And then of course, follow and share. So, maraming salamat. I'm out!